action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. Isang buong season tayong naghatid ng mga storya ng atletang Pilipinong pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. At ngayong araw, ating babalikan ang ilan sa mga storyang pinakatumatak sa atin sa nagdaang episodes. I am your host, Mili Borja, and this is DZRH TV Match Point. Golden era kung may tuturing ang panahong ito para sa Philippine sports dahil ginanap ang dalawang pinakamalaking multi-sports event na 2024 Paris Olympics at Paris Paralympics. Ito ang naging daan para sa ilang mga atletang Pilipino na patunayan ang ating puso at galing pagdating sa iba't ibang palakasan. Filipino gymnast Carlos Edriel Yulo na nakapag-uwi ng ikalawang ginto ng bansa sa buong kasaysayan ng Olympics. Mga boksingerong sina Nesty Petesio at Ira Villegas na kapwa nakasungkit ng bronze medal. Tatlong pangalang pinakatumatak sa puso't isip ng maraming Pilipino at permanente nang nakaukit sa mayamang kasaysayan ng Philippine sports. Kaya naman ating balikan ang kanilang naging kwento mula sa simula hanggang makatapak sa Olympic stage. Malakas na hiyawan ang bumalot sa Bercy Arena nang makuha ng Filipino gymnast na si Carlos Edriel Yulo ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Perfect landing ang huling tumbling pass ni Yulo sa floor exercise noong August 3. Daan para makapagtala ito ng kasaysayan bilang ikalawang atletang Pilipino na nakasungkit ng gold medal sa Olympics. Una na nga ang Filipina weightlifter na si Heidelin Diaz noong 2020 Tokyo Games at wala pang 24 oras. Sinundan itong muli ng tinaguri ang Golden Boy ng panibagong makasaysayang gintong medalya. Nanguna ito sa kanyang paboritong event na men's vault kung saan siya nakapagtala ng 15.116 na score. Dahil dito, siya na ang kauna-unahang Pinoy athlete na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics. At ang una ring makaginto sa sport na gymnastics. Sino nga ba si Kaloy? Ipinanganak noong February 16 taong 2000, isang ordinaryong bata lamang si Carlos Yulo. Lumaki sa kalye ng Leverisa sa Malates sa Maynila, kasama ang kanyang magulang na sina Mark Andrew Yulo na nagtatrabaho sa isang travel agency at ang nanay nitong si Angelica Yulo na isa namang mananahi. Siya ang ikalawa sa 4 na magkakapatid kung saan 2 rito ay sumunod sa kanyang yapak bilang gymnast. Sa murang edad, napansin na agad ng kanyang lolo na si Rodrigo Fisco ang kanyang talento nang makita itong nagtutumbling sa isang playground malapit sa kanilang bahay. At ito nang nag-udyok sa kanya na dalhin ng apo sa Gymnastics Association of the Philippines para mag-training. Sa edad na 7 taon, ipinakilala si Yulo sa GAP at sa tulong ng mga libreng programa ng Philippine Sports Commission, pinasok nito ang mundo ng balance beams at parallel bars. Ang kanyang unang panalo sa karera noong 2009, kung saan nito nakamit ang silver medal sa floor exercise, ang nagtulak sa mas marami at sunod-sunod nitong tagumpay. Mula sa national, tumapak ito sa international competition taong 2014 sa Pacific Rim Championships kung saan nagtapos ang batang Kaloy sa ika-6 na pwesto sa floor exercise at ika-8 naman sa vault. Bagamat bigong makapodium, hindi nagtagal ay nakuha niya rin ito sa international junior competition na ginanap sa Yokohama, Japan, kung saan niya nakuha ang bronze medal sa vault finals. Taong 2016, tinanggap ni Kaloy ang alok ng Japan Olympic Association para mag-training sa ilalim ng kanilang scholarship program. Kaya naman dito na rin itinuloy ng young athlete ang kanyang pag-aaral at nagtapos sa Teikyo University sa Itabashi, Tokyo ng Associated Degree in Literature. Sa kanyang pagbabalik sa Pacific Rim Championships noong 2016 din, sa ilalim ng pangangalaga ng Japanese coach nito na si Monihiro Kugiyama, nakuha na ni Yulo ang gintong medalya. Taong 2018, nagsimula nang umingay ang pangalan ni Yulo nang maitala ang kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at male gymnast sa Southeast Asia na nakakuha ng medalya sa World Championships. Nang sumunod namang taon, siya ang unang Pilipinong nanalo ng gintong medalya sa men's floor exercise.
at nakapasok sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, kung saan siya nabigong makakuha ng podium finish. Pero bago makatungtong sa ganitong tayog ng karera, lahat ng atleta ay dumanas ng mga pagsubok at hindi na nga naiiba si Yulo. Noong 2023 sa Belgium, isang pagkakamali sa steel rings dismount ang nagresulta sa kanyang score na 0. Pero maliban dito, mayroon ding problemang kinaharap si Kaloy sa labas ng kanyang sport. Ang lamat sa relasyon nito sa kanyang ina na naisa publiko noong manalo ito ng ginto sa Paris Olympics. Yan, at sa kabila pa ng maraming pagsubok at tagumpay, ang humulma kay Yulo kung sino siya ngayon at kung gaano kalaking karangalan ang iniuwi nito sa bansa. Mula sa batang yagit na tinawag ng nakaraan, ngayon ay simbolo na ito ng pag-asa at lakas na hinahangaan. Hindi lang medalya ang napalalunan ni Yulo. Ang kanyang kwento ay magsisilbing inspirasyon at gabay sa pag-abot ng pangarap ng milyong-milyong Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, 2 Pinay ang gumawa ng ingay at nag-uwi ng karangalan sa bansa. 2 bronze medal mula sa magigiting na boksingerang si Nesty Petesio at Ira Villegas. Kauna-unahang Pinay boxer na nakakuha ng medalya sa Olympics noong Tokyo Games. Hindi pinalampas ni Nesty Petesio ang pagkakataon na muling gumawa ng kasaysayan sa kanyang pagtungtong sa 2024 Paris Olympics. Nakuha ni Petesio ang bronze sa women's 57 kg semifinals ng Summer Games matapos matalo sa kamay ng Polish boxer na si Julia Ceremeta via split decision. Ang pagbawi sana nito sa silver finish noong Tokyo Olympics ay napigilan ng kalabang 12 taong mas bata sa kanya. Bagamat nakuha ng 32-year-old boxer ang opening round, dinuwi na naman ng kalabang si Ceremeta ang 2 sunod na laban para makaabante sa gold medal match. At kahit natapos sa ikatlong pwesto sa kanyang Olympic journey, marami pa rin ang proud sa kanyang naging performance. Si Nesty Petesio ay tubong Santa Cruz sa Davao del Sur. Hindi naman ito itinanggi na nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay niya ay isang magsasaka, habang nasa bahay lamang ang kanyang ina, kasama ang kanyang mga kapatid. Kinailangan nilang tumulong sa bukid para magkaroon ng ekstra na pera, gaya ng pagbebenta ng mga pataba mula sa dumi ng manok. Pero dahil sa boxing, napag-aral niya ang kanyang sarili sa kolehiyo at itinuturing itong susi para makaahon sa kahirapan. Ang pangarap na maging boksingero ay nagsimula sa kanyang ama na si Teodoro, na siya ring nagsilbing unang coach ni Nesty noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang unang natutunan lang bilang self-defense, unti-unting nagbukas ng oportunidad kay Nesty upang matulungan ang kanyang pamilya sa problemang pinansyal sa pamamagitan ng pagsali sa mga inter-barangay boxing competition. Nakuha niya ang kanyang big break sa sport noong siya ay 11 anyos pa lamang at sumali sa isang laban sa Davao. Matapos ang labang ito, inendorso siya sa coach ng Philippine women's team na si Roel Velasco. Dito, nagsimula na siyang sumalang sa mas malalaki pang kompetisyon, gaya ng 2007 Smart National Youth at Women's Boxing Championship, kung saan hindi lang ginto ang kanyang nasecure, kundi maging ang pwesto sa national team. Nagpatuloy pa ang paggawa ni Nesty ng pangalan sa mga international competition at nanalo ng silver medal sa 2011 at 2013 edition ng Southeast Asian Games at 2014 AIBA Women's World Championships. Maliban dito, nakuha rin niya ang bronze sa 2012 Asian Championships at gold medal naman sa 2015 Indonesia President's Cup. Pero ika nga nila, hindi makukuha ng isang atleta ang tunay na tagumpay kung hindi ito dumaan at natuto sa pagkabigo. Taong 2014, hindi nakuha ni Nesty ang pangarap na makapodium finish sa Asian Games, maging sa 2015 at 2017 Asian Championships. Bigo rin itong mag-qualify sa 2016 Summer Olympics sa Brazil at hindi nakakuha ng medalya sa 2018 Asian Games na ginanap sa Indonesia. Sa mga oras na ito, humaharap din sa problema si Petesio sa labas ng boxing ring. Dahil ito ang mga panahon kung saan naghiwalay din sila ng kanyang karelasyon. Sa punto ring ito, naisip ni Nesty na tumigil na sa boxing. Pinlano na nito ang paghahanap ng ibang trabaho, ng ibang options dahil sa pagbagsak ng kanyang moral. At dito, tuluyan na ngang kinuha ni Nesty ang kinakailangang pahinga sa boxing gloves at ring para unahin ang kanyang mental health. Pero pinatunayan ng boksingerong tubong Davao ang kanyang pagiging tunay na kampiyon. Matapos makabalik sa kanyang laban at makasungkit ng gold sa 2019 Thailand Open International Boxing Championship at AIBA Women's World Boxing Championships.
At noong sunod na taon, nag-qualify nga ito sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan, kung saan niya naiuwi ang unang silver medal ng bansa sa women's featherweight event at ang unang Olympic medal na nakuha ng Pilipinas sa boxing matapos ang 25 taon. Maliban dito, mas naging makapangyarihan pa ang boses ni Petesio at naging inspirasyon sa lahat nang bukas nitong isa publiko na maliban sa kanyang ama, iniaalay niya rin ang kanyang panalo sa LGBTQ community. Mensahe nito, anuman ang kasarian, basta't may pangarap, magpatuloy lang. Malinaw ang pangarap ni Petesio, makamit ang medalya sa Olympics at tulad ng ipinakita sa kwento ng kanyang buhay, patuloy siyang lalaban at gagawa ng kasaysayan. Tinapos rin sa ikatlong pwesto ng Filipino boxer na si Ira Villegas ang karera nito sa 2024 Paris Olympics. Nakuha ni Villegas ang unang bronze medal ng Pilipinas sa 2024 Summer Games, matapos ditong mabigo sa kamay ng Turkish at dating Tokyo Olympic silver medalist na si Buzi Nazca Kiroglu sa semifinals ng boxing women's 50 kg division. Pero bago masungkit ang medalya sa unang pagtapak nito sa Summer Games, gaya ni Yulo at Petesio, marami rin itong pinagdaanan. Ipinanganak noong taong 1995. Lumaki at nanirahan si Ira sa Tacloban sa Leyte. Kabilang si Ira sa mga magkakapatid ng pamilya Villegas na sumabak sa boxing. At ang pangarap na mag-Olympics, nag-ugat sa mithiin ng kanyang kuya na si Romnick. Ang pinakamatanda sa magkakapatid ay marami nang naiuwing titulo sa kanyang karera, kabilang na ang mga laban nito sa probinsya at interregional tournaments. At dahil saksi nga rito si Ira, nais niyang sundan ang yapak ng kanyang kuya dahil nakita nito kung paano nagbukas ang mga oportunidad sa kanyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, taong 2012 nang magtamo si Romnick ng seryosong fracture sa kamay. Dahilan para mabigo nang makuha ang pangarap na maging national team member. At dito na nagsimula ang amateur career ng 16 anyos na si Ira, kung saan maituturing niyang unang coach ang kapatid na si Romnick. Sumali si Ira sa Association Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Dito siya nakitaan ng potensyal ng dating Filipino boxing Olympian at 2006 Asian Games gold medalist na si Violito Paila. Kaya naman dinala niya ito sa Maynila at inirekomenda sa kapwa national team coach na si Ruel Velasco. Bilang pinakabata sa women boxing team ng ABAC, nagsimula si Villegas sa pag-train at pag-obserba sa ibang national team members gaya ni na Josie Gabuco, Nesty Petesio at Irish Magda sa gym. Nang magsimula ang kanyang karera sa amateur boxing, ilang laban na ang sinalihan nito. Kabilang na dyan ang bronze medal sa Southeast Asian Games noong 2019 na ginanap sa Pilipinas. Sumabak din ito sa IBA Women's World Boxing Championships noong 2022. Noong 2023 naman, sumabak din ito sa Asian Games. At ngayong taon nga, nag-qualify ito sa 2024 Summer Olympics. Matapos manalo sa Women's Flyweight Division sa 2024 World Olympic Qualification Tournament sa Italy. Mula nang magsimula, boxing na ang naging pangunahing kabuhayan ni Ira. Dito na siya kumukuha ng buwanang panggastos, kasama na ang tulong sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang pamilya. Sa katunayan, naging biktima sila ng hagupit ng bagyong Yolanda noong 2013. Bagamat wala sa kanilang bahay noong tumama ang bagyo dahil sa kanyang training sa kampo, ang pagbangon ng kanyang pamilya mula sa Yolanda, kinuha rin ni Ira sa pagbuboxing. Mula sa pagtitinda ng mani noong bata, si Ira, isa na ngayon sa mga atletang tinitingala. Simbolo siya na lahat ay nagsisimula sa pangarap. At kung patuloy nating tatahakin ang landas na nais, tiyak na mararating ang tagumpay na minimit-hit hinahanap. Ilang linggo pa lang matapos ang Olympics, agad ding nagsimula ang pinakamalaking sports event para naman sa mga para-athlete, ang 2024 Paris Paralympics. At maswerte tayong nakapanayamang isa sa mga veteranong 3 beses nang tumapak sa Paralympic stage, ang para-swimmer na si Ernie Gawilan. Bagamat bigong makapodium finish, naging malaking bagay naman sa kanya ang pagpasok nito sa finals at nagtapos sa ika-6 na pwesto. Ang ating naging kwentuhan kasama si Ernie, ating balikan. Kasi Paralympic or Olympic, yun yung pinakamabigat na isang paligsahan para sa mga atleta na makapasok o magkwa-qualify. Kasi yung papasok ka pa lang is talagang napakahirap na kasi dahil ilan kaming mga para-athlete, nasa 200 yata kami mahigit Pero
anim lang kami na pinalad na mag-qualify. So ganun siya kahigpit, ganun siya ka ano, yung standard ng competition. So nandun talaga yung pressure lagi. So para sa akin yung mga natutunan ko nung mga nakaraan, kailangan talaga yung ano, yung sipag pa para mag-improve yung ano, yung performance ko sa darating na ano, na Paralympic Games. Tama sir, before ito, nanalo muna kayo sa Asian Para Games. Yun ba yung nagkapag-qualify sa inyo para sa Paralympics? Actually ma'am, ano na rin parang last year din kasi may World Championship kami sa Manchester, parang ano, Okay. may points na rin siya kasi nag-ano kasi ako doon top 6 sa overall. Okay. Sa bagay. Tapos yung plus na dagdagan doon sa ano sa Asian Para Games na nag-ano tayo na gold medal sa Gold. ano. Kaya mas malaki yung points ko, tapos yun na ano ko naman din na nabit ko naman din yung ano yung minimum qualifying standard na time. Last year pa lang, kasi since nag-top 6 nga kayo. Pero sir, nabanggit nyo, nag-gold kayo sa Asian Para Games. Kumusta naman po yun? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Yun ma'am, masaya kasi yun nga na ano ko pa rin, na sustain ko pa rin yung performance ko. Ano since nung 2018 hanggang sa yung last year din na ano na Asian Para Games. So na-defend ko naman yung ano, yung title ko sa ano 400 freestyle at saka yung individual medley. So yun, magandang experience din sa akin yun kasi parang ano na rin yun parang nagbo-boost na rin ng moral sa akin na Yeah. galingan ko pa yung ano Paralympic Games. Pero sir, itong mga pagsabak ninyo, hindi lang sa Para Games, Paralympics, kundi sa iba't ibang tournament sa ibang bansa. Personally, gano'n po ba yun kahalaga sa inyo? At sa tingin nyo, gano'n rin yun kahalaga sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa inyo? Sa akin ma'am, sobrang mahalaga sa akin yun kasi unang-una sa lahat, hindi naman lahat ng mga PWD o may mga kapansanan na mapagbigyan na ano, makapaglaro sa mga ganitong torneo. At yung ibang mga karamihan nga sa mga katulad namin PWD, nasa ano lang, nasa bahay lang, Yeah. tatago sa ano. Kumbaga, parang nahihiya sila ba? Kaya para sa akin, yung sports para sa akin, yun yung ano, nagpakumpleto ng pagkatao kasi parang kumbaga kahit papaano nababawasan yung nahihiya ako, parang mas nagkakaroon ako ng confidence kasi yun nga dahil sa sports din ma'am. So para sa akin napakahalaga yun yung bumuo ng pagkatao ko. Kumbaga yun yung sports. power sa inyo na maging athlete, na maging para-athlete. Sir, nag-usap tayo kanina, nabanggit nyo na tama 2 kayo na magko-compete ngayon sa Paralympics. Sa swimming po. Apa, sa swimming. Ngayon sir, kumusta naman po yun? Ano namang nararamdaman nyo since yung kayo lang 2 sa swimming sa Paralympics? Meron po bang pressure na parang lahat nakaabang sa inyo, kayo talaga yung tututukan? Di naman mawawala lahat yun ma'am kasi siyempre unang-una yung investment sa amin, yung ginastos sa amin ng ano, Yes. siyempre parang gusto din talaga naman lahat naman siguro nangangarap din na yun nga makapag-uwi ng Medal talaga. finish ano sa itong darating na Paralympic. So yun yung ano naman na yung target talaga ng team ng para swimming. Hindi lang naman sa para swimming, pati lahat yung mga kasi 6 kami nag-qualify. So yun yung talagang pinaka-target din at saka kanina lang din kinausap kami ng presidente ng inisyo namin na yun nga. Galingan namin kasi chance din to na yun nga mapatunayan din na yun. Kaya ninyo. Kaya. At marami din naman po ang umaasa at sumusuporta sa inyo sa pagtapak ninyo sa Paralympics. Pero sir, pwede mo bang ikwento sa amin, since meron na open mo na 6 kayo na para-athletes, pwede mo bang ikwento sa amin yung dynamics naman ninyo sa Philippine team? Yun ma'am, isa yun sa ano, yung minsan nagkukwentuhan kami. Dapat siguro, yun nga, yung nag-a-advisean kami na basta iwas lang tayo na magkasakit kasi yun lang yung puhunan natin yung katawan. Mm-mm. So, yun lang naman. Tapos, yun lang, pursige lang talaga sa training kasi pupunta ka doon walang training, wala talaga mangyari. Kailangan lang din talaga yung sipag lang. Saka double kayod lang talaga para mas ma-surpass namin yung performance namin nung 2020 Paralympic Games.
At saka sir, syempre, kayo-kayo lang din yung magkakasama, kayo-kayo yung nagkakaintindihan. Kaya mas alam ninyo kung paano mamomotivate at may inspire yung isa't isa. Tama po yun, ma'am. Kasi ano din kumbaga, siyempre, pare-parehas kami mga para-athlete. Kumbaga, yung mga isip namin halos magkakaparehas lang ng Yes. takbo. Pero sir, ito mapunta naman tayo sa early life mo. Okay lang po bang ikwento mo sa amin kung paano ba nangyari, kung anong dahilan, kung bakit parang underdeveloped yung ilang parts ng katawan ninyo, sir? Nung ano po kasi ma'am, yung nangyari po kasi sa ano ko sa pagkatao ko. Nung ano po kasi yun nung pinagbubuntis po ako ng nanay ko. May ano po kasi siya, may ibang ano po, ibang nakilala. Tapos yun po, ako yung naging ako yung bunga nung nakilala niyang ano. Kaya nung nalaman niyang siya, buntis, nag-attempt siya na ako parang Ipa-abort. So siguro talagang hindi nakaplano yun kasi may plano si God para sa akin na malang araw pala, isa pala ako sa magre-representa ng bansa sa larangan ng sports. At yun, nakita ko naman kung gaano pinagpala ng Diyos. Dahil yun nga, doon lang sa yung sa akin pag-attempt, hindi ako nalaglag doon. Maraming mga nag-attempt na ganun, talagang agad tanggal agad yung Pero yung sa akin, talagang siguro hindi pinahintulot dahil yun nga, may plano para sa akin. Miracle baby po pala kayo, sir, no? Pero yung condition ninyo, paano po kayo nagsimula na magka-interest na maging swimmer? Hindi po siya naging hadlang? Paano po nagkaroon din po ba kayo ng doubts bago nyo pasukin itong swimming? Opo ma'am, normal po talaga yun na yung nag-iisip ka ng bakit ako yung ganito. Kasi hindi talaga maiwasan yun na ma-question mo yung sarili mo. Marami namang mga dyan, marami namang masasama Pero yun nga, nagsimula ako dun sa sports kasi actually galing din ako sa bundok. Kumbaga talagang, kasi pagka sinabi natin na bundok, wala talaga, kumbaga yung mga mga pagtatanim, yung mga Pero yun nga, doon mo makikita yung miracle ng Diyos sa isang tao. Kasi ako galing sa bundok, tapos nagiging swimmer. Maraming nagtatanong sa akin na yun nga, bakit daw swimming yung ko, tapos galing naman ako sa bundok. Uy, wala namang doon talaga. Wala namang swimming pool, wala naman. Di ko alam kasi siguro yun talaga yung nakatadhana sa akin. Yan yung calling, So yun sir. ma'am, nagsimula ko sa may nagdala po kasi sa akin doon sa foundation sa Davao City. Tapos yun po, may beach resort po kasi sila sa Samal Island. Parang doon ko unang natuklasan yung sports ko na swimming. Nang sa yun, parang nagustuhan ko rin siya kasi pagka nasa tubig kasi ako, parang pakiramdam ko parang hindi ko naramdaman yung kapansanan ko Kasi parang wala kasing hagdan sa tubig pantay siya. Sir. Kaya para sa akin, mas accessible sa akin yung tubig. Kaya mas lalo akong na parang nagustuhan ko yung tubig. Iba yung pakiramdam pag nasa tubig kayo. Kumbaga parang home nyo na rin siya. Opo, parang pangalawang ko na yan, mundo yung tubig. Proud balikan ng mga kwento ng mga atletang Pilipinong na mayagbag sa international stage. Pero syempre, lahat ng yan, nagsimula lang din sa munting pangarap. At ngayong season, naitampok din natin ang ilang mga kwento ng atletang inaasam na makatapak sa Olympics. So guys, tama ba na isa kayo sa mga nag-compete sa Asia Oceania Qualifying Tournament na dapat ay magpapasok sa inyo sa Paris Olympics? Hindi po, bale po, po yun, ibang laro, ibang tournament po yun. Anong tournament yung dapat magpapasok sa inyo sa Paris Olympics? Yung qualifying po. Qualifying tournament. Pwede nyo bang ikwento sa amin? Same yan kay Giovanni, tama ba? Nandun din si Giovanni. Okay, so pwede nyo bang ikwento sa amin yung experience nyo doon? Ako po, kasama po ako doon sa nagpa-qualify sa Olympic po. Double skull po kami ni Kuya Suriel. Pero hindi po kami pinalad. Kasi? Dami po namin nag-compete. 12 country po. Sobrang higpit din talaga kasi ng competition doon, lalo na kasi Olympic naman ang pinag-uusapan natin. Opo. So, kumusta ba yun? Ano nangyari? Bagwan pa po ako kasi yung kasama ko po, veterano, yung team captain po namin. Parang nahirapan po akong sabayan siya sa bangka. Tapos, anong nangyari dun sa, parang
nahirapan kang mag-adjust. Pero, Yes, po. di ba, nag-training kayo doon. Sa tingin mo, ano yung naging factor? Yung ano po kasi kami, nag-training po kami ng 1 month sa China. Training camp po. Malaki din naman po yung natutunan ko sa bangka nung kasama ko po yung veterano naming team captain. Tapos nung sa competition na po, yun nga po, ang dami namin nag-compete na country. Tapos ang lalakas din ng kalaban namin. Kaya nahirapan po kami talaga. Beyond sa in-expect mo na makakatapat ninyo. Oh, yes po. Anong naramdaman mo during that time na parang andun ka na, malapit ka na sa Olympics, pero ito parang another trial. Pero syempre may natutunan ka. Pero anong naramdaman mo doon? Nung una po, hindi ko po na-expect na makakasama ko sa qualifying. Pero nung nasa laro na po, kaba talaga nung mag-i-start pa lang yung laro. Pero nung naka-start na po, parang nawala na. Wala na. Yes po. Parang dinamdam mo na lang, naramdaman mo na lang yung tournament na okay, ito na yun. Yes po. Ibubuhos ko na lahat. Tapos na-motivate din po ako nung kasama ko sa bangka. Okay. Yung veterano nga na Yes po. sinasabi. That's nice. That's good to hear. Ngayon ba, parang, nasa iyo pa rin ba yung motivation na to? Wala Yes. naman na yung regrets, wala na yung pressure. Wala na po. Nice. Maganda yan. Magandang preparation na rin yan for the upcoming tournaments. So, may iba naman tayo, Christine. Very vocal ka na gusto mo na makapasok sa Olympics. Kasi based dun sa interviews, okay, naramdaman ko yung pressure sa mukha mo. Pero, syempre, every athlete naman. Sure ako na pinangarap din ni Van, pinangarap din ni Renji. Pero sige, kayong tatlo, for sure, meron kayong ganong klaseng dream. And paano ba naka-apekto sa tingin ninyo yung pagpasok ni Giovanni Delgaco? Kasi para po sa mga hindi nakakaalam, si Giovanni ang very historical nung pagkapasok ni Giovanni sa Olympics dahil siya ang kauna-unahang Pinay rower na nakapasok sa Olympics sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So, sa tingin ba ninyo, paano yun naka-apekto sa Philippine rowing industry? Sobrang naka-apekto po sa Philippine Rowing Association po kasi po mas nakilala po yung namin yung rowing po sa Pilipinas po kasi po first women po na nakapasok sa Olympics si Ate Jo po. At sobrang naka-motivate rin po sa aming mga tulad po namin na medyo bata pa po sa rowing. Nakaka-motivate po siya dahil kasama po siya namin na nagde-training po sa Lamesa Dam, nag-training camp po kami. Nakita po namin yung mga sacrifice niya palagi po. So, nakakasama niyo talaga, like may interaction, kilala niyo personally si Giovanni. Pwede ba kayong mag-share sa amin ng ilang lesson na natutunan niyo from her? Si Ate Jo po is strong woman talaga po siya. Yes. Kahit nung nasa po kami sa China po, may duguan na po yung kamay niya eh. Sa competition mismo? Ay hindi po, sa training camp po namin, duguan na po. Sige Pero lang po, laban pa rin po. So, paano napanghuhugutan mo ba ng lakas yun na grabe, yung kasama mo, sobrang laban lang siya ng laban kahit ang dami na nangyayari, dumudugo na gano'n. Parang doon ka rin ba kumukuha ng lakas? Yes po, para sa akin po kasi nakikita ko po na kakasama ko po siya sa kwarto po. Ganun po talaga yung naano ko po sa kanya. Kaya po parang kahit pagod rin po ako kapag nakikita ko po siyang nagde-training po, parang namomotivate din po kasi hindi lang naman ako yung napapagod rin po kaming lahat eh. Yeah. Ngayon naman, actually, nanood din kasi ako ng mga interview and si Christine, meron siyang isang interview na parang sinabi niya na isa sa mga goal niya ay ang maka-inspire ng mga bata, ng youth, na itry yung rowing. Doon sa statement mo na yun, pwede ko bang tanungin sa inyo kung bakit naramdaman niyo yung need to introduce rowing? Ano ba yung estado ng rowing sa Pilipinas ngayon? Sa ngayon po kasi is medyo konti lang po kaming mga national team. At masaya po kami kasi may Ternate at saka Ateneo po kasi parang po yung mga next generation po na papalit po sa amin. Yun po, parang ini-encourage rin po namin yung mga nakakita po sa amin sa sa online, sa Facebook, mga ganun, ma-inspire po namin sila. Hindi lang po sa rowing at sa mga ibang laro po rin po. Ito coach, may tanong ako. Di naman sa pressure pero nabasa ko kasi, and kanina nabanggit din naman ni Krisha na gusto niyang makakuha ng gold in the future. Pwede mo bang kwento sa amin kung paano mo sa tingin mo siyang mas matutulungan pang makuha to? Dahil yung bata parang gustong-gusto niya talagang maka-gold eh.
yun, gagawin po namin yung lahat ng namin makakaya sa nalalaman namin na training at ano yung mga yung mga nakuha ko pa na idea para sa kanya, nakikita na ano pa yung dadagdag para sa kanya, gagawin namin doon. At sabi pa nga ng bata, gusto niya mag-goal. Siyempre, kami as a coach naman, kami yung nag-handle. Siyempre, gustong-gusto namin yun. Kumbaga, kung tutusin, kumbaga sa bata, gustong-gusto niya, kami, mas gustong-gusto namin dahil para makita din namin at maging kaidolo-idolo din sila ng ibang bata dito sa Elite Sports Academy po. Krisha, curious lang ako, ano bang pangarap mo paglaki? Scientist po. Wow, gusto mo maging scientist? Medyo hindi na natin madalas marinig sa mga bata yung pagiging scientist. Pero bukod dyan sa professional mo na pangarap, bilang atleta naman, ano naman yung gusto mong makuha paglaki mo? Sa paglaki, pangarap ko naman po maka-Olympic kasi yung marami naman po nanonood naman ako ng mga Olympic na mga videos. Tapos pinapanood ko yung idol ko na si Faith Kipyegon kasi siya naman yung medium distance na nag-break ng record. Kaya gusto ko siyang matularan. Kaya kung sa paglaki ko, kung kaya talaga, kakayanin ko para matularan si Faith Kipyegon na makapag-break ng record, gold. Yun naman tapos matapos ko yung pag-aaral ko, makapag-trabaho at maiahaw na sa kahirapan ng aking pamilya, matulungan ko sila sa buhay. Coach, naririnig mo ba yun? Gustong maka-Olympics ni Krisha sa murang edad. Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, ma'am, actually, siyempre ako, kung baka nagiging content ako nagiging emotion, siyempre, sino bang hindi ko gusto na coach na maging ganun yung ganun yung mindset ng bata, pambihira na lang yun sa panahon ngayon. Iba yung, lalo na yung technology ngayon, sabi ko nga dito, ma'am, share ko lang po, ma'am, sabi ko nga sa kanila, yung mga bata dito, ang technology ngayon, ang ganda, pero yung iba naman, inaabuso. Yung katulad ni Christian na ganyan, yung mga scientist. Actually, ngayon ko lang ito, first time ko narinig sa kanya na gusto pa lang niya maging scientist. Tapos, pero sa Olympic na gusto talaga niya, matagal na niya pong pangarap kasi ito kasing bata na to, gusto ko nga siyang bilan ng cellphone. Sabi ko nga may pera nga, pag nananalo naman ng pandan, magbili ka ng cellphone para madaling makontak yung parents mo. Actually, bumili siya ng cellphone, binigay na lang niya sa mama niya. Dahil hindi niya daw gusto mag-cellphone kasi hindi niya gusto ma-distract yung small career niya sa ngayon. Gusto niya maging tuloy-tuloy, hindi niya gusto ma-distract, hindi niya gusto mapareho sa ibang katimate niya na ganito, nag-iiba-iba yung mindset dahil sa gadget, dahil sa cellphone, dahil sa mga ngayon, sa mga social media, di ba? Iba-iba naman kasi ngayon. But ito siya iba kasi talaga tumami. Ako pa ngayon nagpo-post na para makukontak kita, para makukontak ka madali ka makontak ng mga magulang mo, hindi talaga niya gusto talaga. Niya. Nakikita talaga natin sobrang buting bata naman ni Krisha. Talagang, at sa murang edad, talagang disiplinado na. Kasi ganyan talaga yung mindset ng mga atleta Disiplina talaga. Opo. Yes, ma'am. At yun, ako naman po nagsasabi sa kanya at yung dati pa na kung may mga pangarap talaga kayo, manood kayo sa mga mag-idolo-idolo kayo kasi lahat naman ng mga naging improve na mga atleta, lahat yun nangarap lang din. Lahat yun naghanga lang din. Siyempre kung hindi mo din kuhanin yung pan mo, puro ka lang hanga, hindi ko kasi gusto yung magiging istorya lang. Kasi sabi ko nga sa kanila, maganda yung kwento na may kwenta kaysa yung may kwento na walang kwenta. And with that, isang panibagong season na naman ang nagdaan. Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin sa buong season ng Matchpoint. Taos-puso pong nagpapasalamat ang aming buong team sa lahat ng aming nakapanayam. At syempre, sa lahat ng patuloy at walang sawang sumusubaybay sa amin. Maraming salamat po. Again, I am your host, Millie Borja. At magkita-kita tayong muli sa aming pagbabalik. Bit-bit pa rin ang makabuluhang kwento sa tagumpay ng mga atletang Pilipino.
Ito ang DZRH TV Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point.